na programa ay isang bayad na pagsasahing patawid. Ang pamunuan ng Nugen FM ay walang kinalaman o pananagutan sa anumang opinyon, suwestyon o kuro-kuro na inyong mapapakinggan mula sa tagapagsalita o mga tagapagsalita ng programang ito. Pentecostal Church Bulan ang programa Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa Nugen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you.
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahing papawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa, at kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. Sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosario, ako pong inyong likod, Brother Angelo Cabiles, kasama si Brother Raymar D, na pansamantala nyo pong makakasama sa ilang minuto or isang oras na pagtatalakay ng salita ng ating pong Panginoon na mapapakinabangan natin, mga kapatid, sa ating mga buhay espiritual at maging sa pang-araw-araw nating gawain, mga kapatid. Amen. Mapapakinabangan natin ang salita ng Diyos sa ating mga desisyon at sa ating mga pagpapasya, mga kapatid. Praise God. Binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang lahat ng sumusubaybay sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Amen. Sa ating mga radio listener, amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, maging sa lahat ng barangay, mga kapatid, na nakikinig ng salita ng ating pong Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Maging ang mga nakasubaybay sa atin sa FB Live, isang mapagpalang umaga po. Kay Pastor Randy Rosario, isang mapagpalang umaga po. Maging kay Sister Christy Disuyo, kay Sister Angelita Liguro ng UPC Atimonan, Quezon. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At sa lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church, amen, isang mapagpalang umaga po sa tatlong congregation na pinangangasiwaan ng ating pong pastor, ang Magsaysay, Quirino, at dito po sa sentro ng Bulan, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Ngayon po ay araw ng linggo. Praise God. July 7, mga kapatid, 2024. Mayroon po tayong pagsamba, isahang pagsamba, mga kapatid, dyan po sa lugar ng Barangay Iquirino. Ang start po ay alas 8 ng umaga, mga kapatid. Amen. At kung kayo po ay napagpapala ng mga salita ng ating pong Panginoon, malugod namin kayong inaanyayahan na dumalo para mas mapakinggan nyo pa, mga kapatid, ang mga buhay na salita ng ating Panginoon na magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng pag-asa sa panahon na tayo ay nawawalan ng pag-asa, mga kapatid. So mayroon tayong pagsamba dyan. Ang tatlong congregation, mga kapatid, ang Magsaysay, Quirino at dito po sa sentro ng Bulan, ay magkakaroon ng isahang pagsamba, at malugod namin kayong inaanyayahan, mga kapatid. Amen. At kung kayo po ay may mga problema, marahil ito yung panahon para ilapit natin yan sa ating Panginoon, mga kapatid. Kung sino man ang nakakaranas ng karamdaman, maaaring ito yung panahon, mga kapatid, para ilapit natin yan sa Panginoon. At kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, maaaring kaparaanan niya ng Diyos para matuto tayong tumawag sa Kanya, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. So mayroon tayong pagsamba ngayon, mga kapatid. Amen. Wag natin utos ito ng Biblia na wag nating kaliligtaan ang araw ng pagkakatipon. Praise God. So ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa, mga kapatid, ay araw-araw nyo pong mapapakinggan dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. At kung kayo po ay gusto o nais mag-request ng free home Bible study, mga kapatid, or kayo ay may mga katanungan, malaya lamang po kayong tumawag or mag-text sa numerong 0951-93-20038 0951-93-20038. Amen. At yan po ang ating mga announcement para sa ating gawain, mga kapatid, at sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. Bigyan rin po natin ang pagkakataon na bumati ang ating kasama, si Brother Raymar. Amen. Brother Raymar, sa iyo pong pagkakataon. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating Panginoon, at ganoon din po sa lahat ng kapatiran sa Bulan Congregation, Iquirino at Magsaysay. I-bless po tayo lahat ng ating Panginoon, at ganoon din po sa lahat ng mga live viewers at listeners ng programang ito na si Jesus ang buhay na pag-asa.
Good morning po sa ating lahat at ganoon din po sa ating mga kapatid dyan sa Barangay Managanaga, sa Madrona family and Abanyo family. Continue po na i-bless po kayo ng ating Panginoon at ganoon din po sa Gotis family sa Barangay Aquino na always po na naka-tune in palagi sa programang ito. Araw-araw po patuloy silang sumusubaybay upang makinig ng programa sa pamamagitan ng kanilang mga radio and cellphone. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at ganoon din sa mga kapatid natin sa Zone 2, sa buong Baguio family at ganoon din sa Toledo family, kay Nanay Leonor at kay Sister Weng na patuloy na masigasig na naglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. At sa ating kapatid sa Barangay JP Laurel na patuloy na masigasig at mainit sa paglilingkod, si Brother Erwin Abiwela at sa kanyang whole family. Patuloy po kayong i-bless ng ating Panginoon at ganun din sa mga kapatid natin sa Barangay Zone 7. Praise the Lord. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Maging kay Brother J.R. Pipito Gallegos, isang mapagpalang umaga po. Kay Sister Mitsumi Ikeda at kay Sister Opi, isang mapagpalang umaga po. Kay Sister Josephine Donor Esibes, mga kapatid. Amen. So isang mapagpalang umaga kay Sister Laura Gumban, kay Sister Divine Espela Guyal, kay Sister Angelita Liguro. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At sa ating pong pagpapasimula, mga kapatid, dadako na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng salita ng programa, mga kapatid. Ito po ay ang pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. At bago yan, hingin muna natin ang patnubay at gabay ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananalangin. Amen. Tayo po ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Tinataas ka namin at ikaw lamang ang maluwalhati, Panginoon. Dalangin namin na samahan mo ang iyong mga lingkod sa pangangaral ng iyong salita, sapagkat tunay na sagan ang aming sarili, wala po kaming magagawa, Panginoon. Ipahayag mo ngayong umaga kung sino ka, Panginoon. Ipahayag mo sa bawat isang nakikinig ngayon kung sino ka, Panginoon. Hallelujah. At kumilos ka sa buhay ng bawat isa. Naway gamitin mong daan ang programang ito para katagpuin ang pangangailangan ng bawat isang nakikinig sa umagang ito, Panginoon. Sino mang nakakaranas ng mga pagsubok, ikaw ang Diyos na magbigay ng pagtatagumpay, at sino mang nakakaranas, Panginoon, ng mga karamdaman, ikaw ang Diyos na magbigay ng kagalingan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, tinitiwala namin sa iyo ang gawaing ito, Panginoon. Sa iyo lamang ang pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin ng Diyos. So tuloy-tuloy na tayo, mga kapatid. Amen. Ang pag-aaralan natin ngayon ay doctrinal, mga kapatid. Praise God. At ito po ay isa sa pinakamahalagang sangkap para sa kaligtasan ng tao, mga kapatid. Amen. At higit sa lahat, magpapatibay ito sa ating pananampalataya dahil dito nakabase kung paano natin makikilala sa kung ano at sino at kung ilan nga ba ang Diyos, mga kapatid, na ating sinasamba. Amen. Ilan nga ba yung tunay na Diyos na ating sinasamba, mga kapatid? So, sa buhay paglilingkod, mahalaga na kilala natin kung sino yung Diyos na ating sinasamba. Kasi dito sa mundo, mga kapatid, maraming Diyos. Kahit ang demonyo, mga kapatid, ay nagpapanggap na Diyos. Praise God. Pero sabi ni Pablo, saganang akin ay mayroon lamang isang Diyos. At ang Biblia ay nagtuturo, mga kapatid, na mayroon lamang pong iisang tunay na Diyos. Praise God. So, kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan, mga kapatid, maaari po kayong makipagbukas dito po sa aklat ng 1 Timothy
chapter 4 verse 16. Praise God. Ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ganito ang sabi ni Pablo kay Timoteo, mga kapatid. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Praise God. 1 Timothy chapter 4 verse 16, mga kapatid. Mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Sa talatang ating binasa, mga kapatid, ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa kanyang alagad na si Timoteo, mga kapatid, na maging maingat. Amen. Ito po ay paalala ni Apostol Pablo kay Timoteo na maging maingat pagdating sa pagtuturo o sa doktrina, mga kapatid. There is salvation in doctrine, mga kapatid. Kaya ang paalala ni Apostol Pablo, maging maingat sa pagtuturo. Amen. Taliwas ito sa sinasabi ng iilan, mga kapatid, na hindi na mahalaga yung doktrina pagdating sa kaligtasan kasi ang mahalaga ay naniniwala naman anya sa Diyos. Pare-parehas lang naman anya ang Diyos na pinaniniwalaan, mga kapatid. Kung lalaliman natin, mga kapatid, ang ating pag-aaral ng Biblia, mauunawaan natin na iba-iba ang Diyos na sinasamba natin, mga kapatid. Praise God. At hindi po pwedeng sabihin na pare-parehas ng sinasamba. Dahil kapag hindi mo kilala ang Diyos na sinasamba mo, iba ka sa sumasamba na mayroong iisang Diyos, mga kapatid. So mahalaga na ngayong umaga, makilala natin kung sino nga ba ang tunay na Diyos, mga kapatid. So nagpaalala si Apostol Pablo kay Timoteo na mag-ingat pagdating sa pagtuturo or sa doktrina, mga kapatid, dahil sa paggawa nito ay may kaligtasan. Praise God. Unang-una sa ating mga sarili at pati na rin sa mga nagsisipakinig sa atin. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid, sa sinasabi natin pare-pares lang ang Diyos na ating sinasamba. Praise God. So, pag-aaralan natin ang Biblia para maunawaan natin kung sino ba ang Diyos na dapat sambahin, mga kapatid. Amen. So, mag-ingat tayo, mga kapatid. Kaya nga, taliwas ito sa mga kaisipan na ang doktrina o pagtuturo ay hindi mahalaga, mga kapatid, dahil pare-parehas lang naman ang Diyos na sinasamba. Kaya, kapag nag-i-invite tayo sa church, mga kapatid, is nagre-refuse. Kasi ang dahilan ay pare-pares lang naman anya ang Bibliyang gamit. Pare-pares lang ang Bibliyang gamit, kaya lang hindi naman natin binabasa. Kaya hindi natin makilala kung sino ba ang Diyos na dapat nating sambahin, mga kapatid. Praise God. Maaring isang version ang ating ginagamit na Bible, mga kapatid, pero hindi po ito nangangahulugan na pare-parehas na ang Diyos na ating sinasamba. Kung mababaw ang pakaunawa natin sa salita ng Diyos, ay magiging mababaw din ang pagkakilala natin sa Kanya, mga kapatid. At ngayong umaga, pag-aaralan natin kung sino at ilan ba ang tunay na Diyos, mga kapatid. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang kasagutan sa tanong na mayroon bang Diyos? Amen. Kasi maraming mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, mga kapatid. Amen. One time, may tinanong ako sa evangelism, mga kapatid. Magkakasama kami ng evangelism team, mga kapatid, nung nag-evangelize kami sa isang lugar sa Erusin, mga kapatid. May tinanong kami na isang tao, at ang sabi niya, hindi naman daw siya naniniwala sa Diyos. Amen. So, mayroon bang Diyos? Ang sabi ng Psalms chapter 8
verse 3, mga kapatid. Psalms chapter 8, verse 3. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Amen. Pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Sa Psalms chapter 19 verse 1, mga kapatid, ganito rin po ang sinasabi ng Biblia. Psalms 19 verse 1, ganito mga kapatid ang sabi ni David, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Amen. Sa Psalms chapter 8 verse 3, sabi ni David, pagka binubulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong inayos. Sa Psalms 19 verse 1, mga kapatid, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng iyong mga kamay. Praise God. So, ang sabi ni David, kanyang binubulay ang mga langit at mga gawa ng Diyos. Amen. Ang mga buwan at bituin at sa chapter 19 verse 1 ng Psalms, mga kapatid, ang kalangitan at kalawakan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, ang sagot sa tanong na mayroon bang Diyos, mga kapatid, ay syempre mayroon. Amen. Taliwas ito sa sinasabi ng iilan na walang Diyos, mga kapatid. Mayroon pong Diyos. Kaya lang, ano ang patunay? Lalong-lalo na, mga kapatid, yung masyadong dinudiyos yung science, mga kapatid. Yung masyadong nakakapit sa siyensya, mga kapatid, at niwawalang bahagla yung mga supernatural things or yung mga spiritual things, mga kapatid. Amen. Kadalasan sa mga masyadong naniniwala sa science, mga kapatid, or sa mga fanatic sa science, ay naghahanap sila ng evidence, mga kapatid. Praise God. So, hindi naman tayo against sa science kasi pwedeng gamitin niya ng Diyos na patunay, mga kapatid, para ipahayag kung sino siya. Pero, sa mga naghahanap ng patunay, kung mayroon nga bang Diyos, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, mayroon. Kaya lang, ano ang patunay, mga kapatid? Kasi ang Diyos ay hindi naman nakikita. Mayroon nga tayong nakausap na sabi, mga kapatid, nakita mo na ang Diyos? Kung hindi pa, edi walang Diyos. Kaya nga ang paniniwala ng ilan, mga kapatid, to see is to believe. So mayroon pong Diyos. At ang patunay nito, mga kapatid, ay nasa talatang ating binasa. Kung babalikan natin ang Psalms chapter 8 verse 3 at 19 verse 1, ang patunay, mga kapatid, ay ang mga buwan, bituin at ang kalawakan. Praise God. Ano ang sabi ng mga talatang ating binasa, mga kapatid? Ito ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Siya ang may lalang nito, mga kapatid. Kung babasahin natin yung Genesis, the story of creation, mga kapatid, inilagay doon na malinaw na mayroong Diyos na naglalang ng kalawakan, mga kapatid. Praise God. So, pinapahayag ng Diyos, ipinapahayag ng mga langit, ng buwan, ng bituin, mga kapatid, ang kalawakan, na mayroong Diyos na gumawa sa kanila. Kaya kung hindi ka naniniwala na mayroong Diyos or naghahanap ka ng ebidensya kung mayroon ba talagang Diyos, tumingin ka lang sa langit, mga kapatid. Dahil ang kalawakan, ang mga bituin at ang buwan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. So kung naghahanap ka ng ebidensya na mayroon bang Diyos, tumingin ka lang sa langit. Dahil yan ay patunay na mayroong Diyos. Kung may nakikita kang buwan, kung may nakikita kang langit, kung may nakikita kang bituin, mga kapatid, kung may nakikita kang kalawakan, yan po ay patunay na mayroong Diyos. Dahil yan ay patunay, mga kapatid, o yan ay nagpapahayag na mayroong Diyos na lumikha sa kanila. Praise God. Psalms 53 verse 1, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang mangmang ay nagsasabi sa puso niya, walang Diyos.
Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Praise God. Psalms 53 verse 1, paano ituring ng Biblia ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos? Psalms 53 verse 1, ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan, walang gumawa ng mabuti. So kapag ang isang tao pala ay hindi naniniwala sa Diyos, itinuturing sila ng Biblia na mangmang, mga kapatid. At nagdudulot ito ng kapahamakan. Praise God. Kaya kapag ikaw ay naniniwala sa Diyos, ibig sabihin nananampalataya ka, mga kapatid. At ang katumbas ng hindi paniniwala sa Diyos, katumbas po ito ng kawalan ng pananampalataya. At hindi ka lang mapapahamak, itinuturing ka pa ng Biblia na mangmang, mga kapatid. Bakit? Mangmang lamang ang napapahamak. Amen. Mangmang lamang ang nagkakaroon ng kapahamakan sa buhay, mga kapatid. Praise God. Pero, ano ang paalala ng Biblia? Mayroong Diyos, mga kapatid, na dapat nating sampalatayanan. Kapag ang tao pala ay hindi naniniwala sa Diyos, itinuturing sila ng Biblia na mangmang. At nagdudulot ito ng kapahamakan, mga kapatid. Amen. So, tama naman. Kasi kung hindi ka naniniwala sa Diyos, puro na lang kasamaan ang gagawin mo, mga kapatid. Kaya nga, may mga tao na gumagawa ng karahasan. Bakit? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Wala sa ayos yung buhay, mga kapatid. Mayroong problema sa kanila. Amen. Yung Diyos nila is yung mga bagay na mayroon sila, mga kapatid. Praise God. Amen. Puro na lang, kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, mga kapatid, puro kasamaan ang gagawin mo. Hindi ka natakot pumatay, hindi ka natakot mangalunya, mga kapatid, hindi ka natakot mambabae, hindi ka natakot magnakaw, mga kapatid. At we all know that ang kasalanan, mga kapatid, ay pumapatay sa tao espiritual. Ito po ay nagdadala sa tao sa kapahamakan, mga kapatid. Kaya dapat tayong maging matalino na gaya ng sa ahas at maging maamo ng gaya ng sa kalapati, mga kapatid, sabi ng Biblia. Praise God. So, itinuturing ng Biblia na mangmang ang taong hindi naniniwala sa Diyos. Amen. At ang patunay na mayroong Diyos, ang mga buwan, ang mga bituin at ang langit ay nagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian. Praise God. So, kung naghahanap tayo ng evidence na mayroong Diyos, mga kapatid, tumingin lang tayo sa langit. Dahil yan ay nagpapahayag na mayroong Diyos, mga kapatid. Praise God. Luke chapter 6 verse 46, mga kapatid. Ganito ang sabi ng Biblia. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Praise God. At bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayon hindi ninyo tinutupad ang aking sinasabi? Praise God. Anong sabi ng Biblia? Manampalataya tayo sa Diyos. Amen. Si Kristo mismo ang nagsabi niyan, mga kapatid. Manampalataya tayo sa Diyos, manampalataya naman kayo sa akin. Praise God. So kung hindi tayo nananampalataya sa Diyos, ibig sabihin, hindi natin tinutupad ang utos o ang sinasabi ng Diyos, mga kapatid. Amen. So, paalala ng Biblia, mga kapatid, na kinakailangan tayo ay maniwala sa Diyos. Kung alam natin sa sarili natin na tayo ay humihinga, amen, maaaring ipinapaliwanag ng science, mga kapatid, kung paano nagpa-function ang ating human body system. Pero behind that, mga kapatid, amen, mayroong Diyos na lumikha sa human body system, mga kapatid. Praise God. So ginagamit na lang ng Diyos yung science para mas maipaunawa sa tao, mga kapatid. Huwag nating gamitin yung science para kontrahin na walang Diyos, mga kapatid. Praise God. So nasagot na natin ang sa tulong ng Biblia, mga kapatid, ang tanong na mayroon bang Diyos? And yes, mayroon pong Diyos. Amen. Kaya kung nakakaranas ka ng pagsubok ngayong umaga, kung mayroon kang suliranin, mga kapatid,
na hindi na masolusyonan, kung mayroon kang karamdaman, mayroon pong Diyos na nagpapagaling, mga kapatid. Mayroon pong Diyos na nagbibigay ng kalakasan, mayroong Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay. Ang kinakailangan mo lang gawin ay manampalataya. Praise God. At ang pananampalataya, ito po ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Kasi kung ang pananampalataya mo ay nakabase sa mga bagay na nakikita, kapag yung nakikita mong bagay ay nawala, ibig sabihin wala na rin ang iyong pananampalataya. Kaya ang Diyos ay hindi nakikita for us, mga kapatid, na ma-strengthen ang ating pananampalataya at tayo ay maniwala sa Kanya. Praise God. So, mayroong Diyos, mga kapatid. Pangalawang tanong, ano ba ang Diyos? Amen. Dito po sa aklat ng John 4:24, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Praise God. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita, mga kapatid. Praise God. At kinakailangan tayo ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ano ba ang katotohanan sa pagka-Diyos, mga kapatid? Hindi po siya gawa ng kamay, hindi po siya larawang inanyuan, hindi po siya, mga kapatid, ginawang ano paman, mga kapatid. Hindi siya inukit, hindi siya iprint, mga kapatid. Hindi siya pinapadikit. Ang Diyos ay Espiritu. Yan yung katotohanan at malinaw na sinasabi ng Biblia, mga kapatid. At tayo ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. In fact, iniutos ng Biblia sa panahon ni Moises, mga kapatid, na huwag tayong gumawa o magkakaroon sa ating sarili ng mga bagay o ng Diyos, mga kapatid, na gawa sa anumang bagay. Huwag tayong gagawa sa ating sarili ng mga larawang inanyuan na kawangis ng nasa langit, ng nasa ibabaw ng lupa, o ng nasa ilalim ng lupa, mga kapatid. Praise God. Ibig sabihin, pag sinabi nating Espiritu, mga kapatid, ito po ay hindi nakikita, pero nararamdaman. Praise God. Nararamdaman ang Diyos, mga kapatid. Kaya, kung basta lang natin sasabihin na dito naman anya ako namulat, mayroon ka lang paniniwala, mga kapatid. Theory lang yan, mga kapatid. Pero kapag naranasan mo ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang presensya ng Diyos, doon ka mananampalataya na ang Diyos ay buhay, mga kapatid. Amen. So, paano ba natin ihalintulad ang Espiritu? Sabihin natin ito po, mga kapatid, ay maitutulad sa hangin. Ang hangin ay hindi natin nakikita, pero nararamdaman natin, mga kapatid. Praise God. So, ang Diyos ay hindi nakikita, kaya hindi po dapat nating ipinta o iukit ang larawan, mga kapatid, ng Diyos dahil paglapastangan yan sa kanyang nature bilang Espiritu. Praise God. Kaya nga ang sabi ng Biblia na ang lahat ng sumasamba sa Diyos ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. So ang Diyos ay Espiritu at bilang Espiritu, ang Diyos ay nagtataglay ng mga attributes or mga katangian na nagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Amen. Yun yung original nature ng Diyos, mga kapatid. He is Spirit, mga kapatid. Kasi kung ang Diyos ay kagaya lang natin hanggang ngayon, mga kapatid, amen, magiging limitado ang Diyos dahil mayroon tayong corruptible body, mga kapatid. Pero ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid. Although siya ay nagkatawang tao, pero may purpose yon, mga kapatid. Pero ngayon, siya ay Espiritu na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid. So, narito, mga kapatid, ang ilan sa mga katangian ng ating Diyos na sinasamba, mga kapatid. Praise God. So, unang-una, ang Diyos ay makapangyarihan. Walang limitasyon, mga kapatid. He is omnipotent.
Amen. Isaiah 43 verse 13, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil? Amen. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil? Amen. Walang makakapigil sa Diyos dahil siya ay makapangyarihan, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang Diyos ay powerful, omnipotent, at ang kanyang paggawa ng mga bagay ay impersuadable or hindi mapipigilan, mga kapatid. Kaya nga, sa mga panahon na tayo ay may pag-aalinlangan, kinakailangan itiwala natin ito sa ating Panginoon, mga kapatid. Itiwala natin ito sa ating Diyos dahil siya lang ang nakakagawa ng mga bagay na tila ba imposible sa tao, pero sa Diyos lahat ay posible. Amen? Pero, yan po, mga kapatid, ay hindi napipigilan, mga kapatid. Siya ang gumagawa ng mga bagay na hindi napipigilan. Why? Because He is impersuadable. Hindi napipigilan. Kapag ang Diyos ang magdesisyon sa buhay ng isang tao, walang nagagawa ang tao kundi sumunod. Isa sa mga halimbawa nito ay si Jonah, mga kapatid. Walang nagawa si Jonah nung inutusan siya ng Diyos na mangaral sa taga-Nineveh, mga kapatid. Pero sa huli, Diyos pa rin ang nanaig. Praise God. At wala pong tao na nagtagumpay laban sa Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay makapangyarihan. At sino ba tayo para lumaban sa Diyos, mga kapatid? Amen. Sino ba tayo para tumanggi sa paanyaya ng Diyos? Kaya ang paanyaya ng Diyos, mga kapatid, ngayong umaga, amen, tayo ay lumapit sa Kanya. Kung tayo ay nakakaranas sa pagsubok, amen, ang paanyaya ng Biblia, lumapit tayo sa Diyos sapagkat siya ay magbibigay sa atin ng kapahingahan. Revelation chapter 19 verse 16, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen. At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So sa talatang ito, ipinapakita na ang Diyos ay above all, mga kapatid, umaangat sa lahat ng bagay. Amen. In terms of glory and righteousness, mga kapatid, ibig sabihin, wala nang hihigit sa kaluwalhatian ng Panginoon because He is powerful without limitation. Praise God. Wala pong makakapigil sa Diyos, mga kapatid. Kung dito sa mundo may mga kinikilala tayong leaders, may mga kinikilala tayong hari, mga kapatid, may mga kinikilala tayong Panginoon, ang description ng Biblia sa nag-iisang Diyos, siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Amen. So mayroon pang pinakahari, mga kapatid. Yan po ay ang ating Diyos na sinasamba. Praise God. So God is powerful. Kaya hindi niya ibinibigay sa iba yung kaluwalhatian na nararapat sa Kanya, mga kapatid. Daniel chapter 4 verse 35, ganito po ang sinasabi ng Biblia. At ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabilang sa wala, at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hubog ng langit. At sa mga mananahan sa lupa, at walang makahahadlang sa kanyang kamay, o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Amen. At ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabilang sa wala, at kanyang ginagawa ang ayon sa kanyang kalooban sa hukbo ng langit. At sa mga mananahan sa lupa at walang makahadlang sa kanyang kamay. Amen. Ganyan ka-powerful ang Diyos, mga kapatid. Walang makahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? So wala tayong karapatan na questionin ang Diyos sa kanyang ginagawa, mga kapatid. So, since ang Diyos ay makapangyarihan, walang karapatan ang sinuman, mga kapatid, na questionin ang kanyang mga kalooban. He controls everything.
Walang makakahadlang sa kanyang kamay, mga kapatid. Amen. Praise God. Kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, mga kapatid, sapat ang description ng Biblia para hayaan ang Diyos na kumilos sa atin pong mga buhay. Praise God. So, yan ang isa sa unang katangian ng Diyos, mga kapatid. Siya ay omnipotent or makapangyarihan, mga kapatid. Makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, kung mayroon mang dapat kilalanin na pinakamakapangyarihan sa mundo, mga kapatid, hindi po yung nag-aangkin na sila ay Diyos, mga kapatid. Kasi maraming mga tao ang nag-aangkin na sila ay Diyos, mga kapatid. Praise God. Mayroon lamang tayong isang dapat kilalanin na pinakamakapangyarihan sa lahat. Yun po ay si Jesus, mga kapatid. Sunod, He is omnipotent. Ang susunod, mga kapatid, ay the Lord is omniscient. Ibig sabihin, all-knowing. Alam niya lahat dahil siya ang source ng lahat ng katalinuhan or karunungan. Kaya wala tayong karapatan na magmalaki kung kung pinagpala man tayo ng katalinuhan, mga kapatid. Kung mayroon man tayong achievement, kung mayroon man tayong mga medals sa bahay, mga kapatid, mayroon man tayong mga award, mayroon man tayong mga degrees, mga kapatid. Amen. Mayroon man tayong mga professional degrees, mga kapatid, yung pinakamataas. Wala tayong karapatan na magmalaki sa Diyos dahil behind that achievements, mga kapatid, behind that medals, behind that certificates, mga kapatid, mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng katalinuhan. Bakit tayo nagkaroon yan? Praise God. So, Psalms chapter 147 verse 5, ganito po ang sinasabi ng Biblia: Dakila ang ating Panginoon at makapangyarihan sa kapangyarihan. Ang kanyang unawa ay walang hanggan. Praise God. So, infinite knowledge. Amen. Walang hanggang karunungan ang tinataglay ng Diyos. He is the source of all wisdom, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng Biblia, ang sino mang nagkukulang ng karunungan ay humingi sa Kanya na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kaya nga, minsan may mga kalooban ng Diyos na hindi natin maunawaan because our knowledge is very shallow, mga kapatid, compared to His knowledge. Mababaw ang karunungan ng tao. Maaring ikaw yung kinikilala ng mundo na the greatest philosopher. Ikaw na yung pinakamatalinong tao, mga kapatid. Pero sa mata ng Diyos, yan po ay kababawan lamang. Amen. Hindi natin maunawaan because our knowledge is very shallow. Kaya nga, mayroong mga spiritual na bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya, mga kapatid. Dahil ang katalinuhan ng tao, ito po ay mayroong limitasyon. Maaring umaangat sa iba, pero mayroon po itong limitasyon. Pero ang Diyos, mga kapatid, wala pong limitasyon. His knowledge is incomparable. Mayroon siyang infinite knowledge, mga kapatid. At tanging magagawa lang natin ay tumiwala sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga minsan may mga kalooban ang Diyos, mga kapatid, na tila ba nagdududa tayo, mga kapatid. Bakit? Hindi natin maabot. Hindi maabot ng kaisipan natin yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hindi natin maunawaan. Praise God. Pero kinakailangan kung tayo ay nananampalataya sa Diyos, tumiwala tayo sa Kanya, mga kapatid. Dahil kaya niyang kontrolin ang lahat ng bagay, mga kapatid. 1 John 3:20, mga kapatid, ganito ang sinasabi ng Biblia: Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Amen. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Amen. He knows everything. Amen. Yan yung kanyang characteristic bilang omniscient, mga kapatid. The omniscience of God, mga kapatid. He knows everything. Amen. Kahit yung mga sabi nga ng Biblia, iniisip pa lang natin, mga kapatid, alam na ng Diyos. Amen. Bakit? Diyos ang lumikha sa atin, mga kapatid. Maaring nag-iisip pa lang tayo ng masama sa ating kapwa, alam na yan ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Ang Diyos ang sumisiyasat ng ating mga puso at nalalaman niya ang ating mga pag-iisip, mga kapatid. So wala tayong maitatago
sa harapan ng Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay, pati yung mga bagay na hirap tayong intindihin. Alam yun ng Diyos, mga kapatid. Kahit yung mga sikreto natin sa buhay ay alam ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Hebrews 4:13, lahat ng bagay ay hayag sa kanyang harapan. Pati ang mga kubling bagay, mga kapatid. So, wala tayong maitatago sa Diyos. Amen. Maaring may ginagawa tayong hindi alam ng ating mga kasama, mga kapatid. Pero walang kubling bagay. Walang tago sa harapan ng Diyos. Lahat ng bagay ay hayag sa kanyang harapan, mga kapatid. Amen. Kahit yung ating mga pinakasikreto. Amen. Ang tanging nakakaalam lang ng ating sikreto, mga kapatid, except sa ating mga pinagsabihan, ang unang-unang nakakaalam niyan ay Diyos. Bakit? Bago mo pa man yan i-declare na yan ay sikreto, mga kapatid, iniisip mo pa lang, alam na yan ng ating Panginoon. So, ganun yung omniscience power ng Diyos, mga kapatid. He is all-knowing. Amen. Kaya, bakit mayroong Biblia? Dahil mayroong Diyos na alam ang lahat ng bagay. Ano ang purpose ng Bible? I-direct ang tao patungo sa kaligtasan dahil may nakikita ang Diyos na kapahamakan sa huli. Bakit mayroong pangangaral? Dahil mayroong all-knowing God, mga kapatid. At ang purpose niya bakit mayroong pangangaral is para bigyan ng warning ang tao dahil mayroong kapahamakan sa huli, mga kapatid. Sana maunawaan natin na hindi po ang mga tao nangangaral ng wala lang, mga kapatid. Hindi ang mga tao nangangaral dahil trip lang nila, mga kapatid. Amen. Sila po ay inudyukan ng banal na espiritu to preach the gospel, mga kapatid, para magkaroon ng warning sa mga tao na mayroong paghuhukom sa huli. At sa paghuhukom na yon, yun po ang magdidetermine, mga kapatid. Doon tayo huhukuman kung saan tayo pupunta, kung sa langit o sa impyerno, mga kapatid. Amen. So, bakit mayroong ganito? Dahil mayroong nakikitang alam ng Diyos, mga kapatid, na mayroong paghuhukom sa huli. Praise God. So, that is omniscience, all-knowing. Sunod ay omnipresent, mga kapatid. Praise God. Ang Diyos ay sumasalahat ng dako. Jeremiah 23 verse 24, ganito po ang sinasabi ng Biblia. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya, sabi ng Panginoon. Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Amen. May makapagkukubli bagang sino man sa lihim na dako na hindi ko nakikita siya? Amen. Sabi ng Panginoon, hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Praise God. So, pinupuno ng Diyos ang langit at ang lupa. Amen. Ibig sabihin, kahit saan tayo pumunta, naroon ang Diyos. Amen. Hindi siya limitado, mga kapatid. Maaring iniisip natin, paano kaya nangyari na kasama ko ang Diyos ngayong umaga and at the same time, kasama mo rin ngayong umaga. Amen. So, wag na natin questionin yan, mga kapatid. Sapat na ang sinasabi ng Biblia na pinupuno ng Diyos ang langit at ang lupa. Amen. Walang ibang tao na makakagawa niyan kundi ang Diyos lamang, mga kapatid. Sumasalahat ng dako ang Panginoon. Kanyang pinupuno ang langit at ang lupa, mga kapatid. Maaring mahirap isipin kung papaano, pero ang kaisipan ng Diyos ay hindi kayang arukin ng kaisipang makatao. Ephesians chapter 4 verse 6, mga kapatid. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Amen. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw ng lahat at sumasalahat at nasa lahat. Amen. So yan yung mga katangian ng Diyos, mga kapatid. He is omnipotent, omniscient, and omnipresent, mga kapatid. Omnipotent, mga kapatid, makapangyarihan. Omniscient, all-knowing, alam ng Diyos lahat. And omnipresent, sumasalahat ng dako, mga kapatid. Maaaring sa tao, imposible yan mangyari. Pero sa Diyos, yan po ay pinaka-basic characteristic ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So, yan lamang po ang ating napag-aralan ngayong umaga dahil tayo ay dumating na sa takdang oras. At mayroon pa yung, mga kapatid, part 2, mga kapatid.
Praise God. At siguro ipagpatuloy na lang natin sa susunod mga kapatid na pagtatalakay. Praise God. So purihin ang Panginoon at salamat sa Diyos mga kapatid, naway tayo po ay napagpala ng mga salita niya mga kapatid. Amen. So purihin ang Diyos sa ating pagtatapos. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah Jesus. Salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na maitaas, Panginoon. Dalangin namin ngayong umaga na sino mang nakinig ng iyong banal na salita, ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila at buksan mo ang kanilang puso, ang kanilang isipan. Sino mang dominated by pride, Panginoon, ng pilosopohan sa buhay, pilosopong makatao, mga bagay o mga rason na taliwas sa iyong kalooban, ay ipaunawa mo sa kanila, Panginoon, kung sino ka ba talaga, Panginoon. At dalangin namin na ikaw ang Diyos na kumilos sa buhay ng bawat isa. Sino mang nakakaranas ng karamdaman, ikaw ang Diyos na magbigay ng kagalingan, Panginoon. Sino mang nakakaranas ng pagsubok, ikaw ang Diyos na magbigay ng pagtatagumpay, Panginoon. Dalangin namin ang gawain ngayon, ang First Sunday, nagaganapin sa Barangay Iquirino, Panginoon. Magbigay ka ng revival, magbigay ka ng kalakasan, pagpalain mong lahat ng dadalo, sa lahat ng bisita. Ikaw ang Diyos na magbigay ng kalakasan, ikaw ang Diyos na magbigay ng pagtatagumpay, Panginoon. At naway sa mga dadalo, Panginoon, hindi yun ang kanilang una at huling pagdalo, kundi magtuloy-tuloy ito, Panginoon, at magpasya silang maglingkod sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, tinitiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay. Ikaw lamang ang naluwalhati sa umagang ito. Ikaw lamang ang malugod. Ikaw lamang ang mapapurihan, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, in Jesus' name, Amen and Amen. So, purihin ang Diyos, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang Jesus ang Buhay na Pag-asa. Muli, mayroon po tayong First Sunday Gathering, mga kapatid. Diyan po sa lugar ng Barangay Iquirino. Isahang pagsamba po yan, mga kapatid. Amen. At sana sa mga nakinig ngayon, kayo po ay makadalo, mga kapatid. Gagalakan namin na makita namin kayo doon, mga kapatid. So, sa lahat ng pagsubok, lagi lamang nating tandaan na sa Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Purihin ng Diyos. God bless us all. Sa Church Bulan, ang programa Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa Eugene FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of reflection.